O yung yung dating sikat at napakagwapo John Regala, o ano nangyari sa kanya? Nasira buhay niya kasi addict eh. Megan Aguilar, o dati ang ganda-ganda ni Megan, sikat. Pero ngayon, anong nangyari sa kanya? Di ba? Dumating sa buhay nila na sa lansangan na lang sila nakatira kasi addict nga eh. Mga kaibigan, kapag naging addict ang isang tao, mayaman ka man o mahirap, gaano man karami ang iyong pera, mga kaibigan, maghihirap ka. Eh, yung mga artista niyan, dahil pera niyan dati, mga kaibigan eh. Diba? Pero kita mo naman, nasira ang buhay. Ganun ang addict. Walang manifestation. Hindi mo makikitaan na si PBBM ay nag-a-addict. Pero si RRD, makikitaan mo na parang totoo yung sinasabi yung whistleblower na si Las Cañas na Lord of all drug lords. Kasi nga, mga kaibigan, no? Pag nagsalita siya, tungkol sa droga, patayin mo yan. Patayin niya lahat yan. Pagkatapos pumatay daw siya ng tao. Hindi daw niya mabilang kung ilang bullets yung pumasok sa katawan ng tao. Diba may interview siya? Pinalabas ko pa dito sa page ko. Siya mismo ang nagsasabi, mga kaibigan, ang isang tao na matino ang pag-iisip, hindi nakakapatay. Nakakapatay lang ang tao kapag under the influence of drugs. Yun lang yun. Or alak, lango na lango. Pero sa case ni PBBM, mga kaibigan, tanungin ko kayo ha, meron ba kayong nabalitaan kahit isa mula noon, mga kaibigan, na nasangkot sa trouble si PBBM? Wala kayong mababalitaan na si PBBM ay nasangkot sa trouble. Pero tingnan niyo yung mga naging kabataan na nasangkot sa trouble kasi nag-a-addict. Sina Billy Joe Crawford. Sino pa yung isa yung sikat dati na nasangkot din siya pag kasi nag-ganon. Kita natin, mga kaibigan, meron pang, kung titingnan nga natin, mga kaibigan, mas pa nga yung mga anak ni RRD, mga nasasangkot. Pero pagdating kay PBBM, pagdating sa anak ni President Marcos Sr., wala namang nasasangkot sa ganyan, mga kaibigan. Wala silang yung iskandalo na kinasasangkutan. Kasi maganda nga ang pagpapalaki sa kanila ni FL Imelda Marcos. At anong sabi nga ni FL Imelda Marcos? Si PBBM na daw, palagi daw kasama niya. Palagi daw bumubuntot sa kanya. Minsan nga daw, tinutulak na niya doon kay President Marcos Sr. Kasi kung saan daw siya pumunta, si PBBM, palagi lang daw bumubuntot. Paano yung makakapag-addict, mga kaibigan? Mahilig bumuntot sa nanay. Ang pagkakaalam ko, yung mga kabataan na mahilig mag-addict, ayaw sumama sa magulang kasi mas gusto nila sa barkada. Diba? Cuangco at Lopez Sinique Coseteng. Opo. From yan sila from Tarlac, no? So, yan, mga kaibigan ha. Tapos, eto, yung video nga ni VP Sara Duterte, no? Na palagay ko, mga kaibigan, tama talaga yung hinala ko, no? Na yung mga pinagagawa talaga ng mga DD sheets, alam niyo lahat, no? So, sila talaga, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang UNIP. Kasi nga, kapag sinisiraan si PBBM, ang administrasyon niya, wala namang sinasabi si Sara Duterte. Inaano lang niya yung hinahayaan lang niya. Mga kaibigan, mahotching ako. Hinahayaan lang niya yung mga DD sheets, diba? Sana kung kung maayos siya, sana noon pa, sinuway na niya yung mga DD sheets para lang sa ganon ay tumigil. Kaso hindi, pinapabayaan lang niya. Diba, mga kaibigan? So ngayon, mga kaibigan, ay pag-usapan natin itong mga nagawa ni PBBM na hindi nagawa ng mga past administration, no? Okay. Dito sa usapan natin, mga kaibigan, mga ka-admin, kapag meron kayong mga alam, no,
na meron kayong mga alam na um, mga nagawa ni PBBM na hindi nagawa ng mga past administration, pwede nyo ritong i-comment, no? Idagdag natin, just in case na hindi ko masabi, no? Okay. Kung mga kaibigan, naglista ako dito ng mga iilan, no? Iilan lang to, no? Na mga achievements ni PBBM na hindi nagawa ng past administrations. Mga kaibigan, uunahin ko na itong isa. Itong number 1, pamamahagi ng cash aid ni PBBM at mga makabagong makinarya gamit ang sobrang nakolekta sa rice tarification or taripa. Mga kaibigan, bakit maganda to? Okay. Parinig ko sa inyo yung video. Yan. Paparinig ko na lang sa inyo kasi para hindi ako mag-copyright. Parinig ko na lang. Saglit mga kaibigan. So, parinig ko sa inyo ang video. At saan ba yun? Saglit. Ito. Ng 22.7 billion pesos Bakit nawala? hinangaan ni Senator Tolentino. Hindi pamamahagi ng cash aid ni PBBM sa mga magsasaka, hinangaan ni Senator Tolentino. Hindi lang netizens ang napahanga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamahagi niya ng cash assistance para sa mga magsasaka. Pati na rin si Senator Francis Tolentino. Pinuri ang ginagawang tulong ni Pangulong Marcos para sa mga kababayan nating rice farmers. Bakit nga ba hinangaan ni Senator Tolentino ang ibinibigay na tulong ni Pangulong Marcos para sa mga magsasaka? Tara, suriin natin. Matatandaan sa ilalim ng Republic Act 11203 o Rice Tarification Law, may ipinapatong na 35% na buwis o taripa sa mga imported na bigas. Ang nakolektang buwis o revenue tariff ay mapupunta sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na gagamitin para sa mga programang nakatuon sa pagpapaganda ng ani at pagpapalaki ng kita ng mga magsasaka. Kada taon, merong inilalaang 10 billion pesos galing sa nakolektang taripa para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ayon kay Senator Tolentino, noong 2022, nakakolekta ang gobyerno ng 22.7 billion pesos in rice tariffs. Dahil ilalaan ng 10 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, meron pang sobrang 12.7 billion pesos. Ano nga ba ang ginagawa sa sobrang pondo? Kadalasan itong iniririmit o ipinadadala sa Bureau of Treasury. Pero sa pagkakataong ito, iniutos ni Pangulo Marcos na ibalik sa mga magsasaka ang pondong ito sa pamamagitan ng Rice Farmers Financial Assistance Program. September 28, 2023, inaprubahan ni Pangulo Marcos ang paglalabas ng 12.7 billion pesos na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program. Sa programang ito, tatanggap ang higit sa 2.3 milyong magsasaka ng tigpa 5,000 pesos na ayuda. Ang mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang makakatanggap ng nasabing cash assistance. Ano naman ang mangyayari sa sobrang pondo galing sa 10 billion pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund? Sa magsasaka pa rin, mapupunta yan. Dahil nitong October 8, 2023 lang, inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Agriculture na gamitin ang sobrang nakolektang pondo mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para bumili ng mga makina, traktor, harvester, dryer, at iba pa kagamitang pansaka. Hindi nakikinabang ang mga Pilipinong magsasaka sa pag-aangkat ng bigas. Kaya para mahikayan ang retailers na sa mga magsasaka na lang bumili ng bigas, pinatungan ng mataas na buwis ang imported rice. Ang nakolektang buwis naman ay sa mga magsasaka rin
mapupunta. Kita nyo na mga guys. Admin O, reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Kaano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.